So meron akong tatlong sapatos dito sa harapan na pinagpilian ko kanina nung sumali ulit ako sa isang 10K na fun run. Actually, yun yung first ever na fun run ko simula nung December last year. Kasi after ng back to back, 3 linggo na sunod-sunod, una 10K, tapos 5K, tapos isang 21K na naging 24K. After nun, nagpahinga ako kasi naramdaman ko na nagka-problema yung tuhod ko. So hindi ko man inaamin sa ilang videos ko for the past 3 months, talagang hindi ako 100%. So kanina lang, yun nga, sumali ako. So ito yung mga sapatos na pinagpilian ko. Ito yung 361 Flame 480. Ito naman yung Brooks Hyperion 2. Saka ito naman yung Chowdan Feeing PB 4.0. Now I know may mga iilan din sa inyo dyan na nanonood ng video na to na nag-iisip bumili ng racing shoes. Now ito lang yung sasabihin ko based on my experience, based on kanina sa takbo ko, saka based sa mga previous na takbo ko. Kasi itong tatlong sapatos na to nagamit ko na sa mga race events. Ito, nakailang takbo na ako dito. Naka-PR ako dito sa 5K. Tapos sa 10K. Before, ito, naka-PR din ako sa 21K dito. Tapos ito, kanina yung PB or yung PR ko kanina, ito yung gamit ko. So sa 10K yon. First time kong ginamit to kanina. Pero, in reality, sa tatlong to, ito yung less likely na ipangsasali ko sa isang race event. Bakit? Ito yung pinakamabigat dito sa tatlong sapatos na to. Kasi for context, ito, 220 grams lang to. Tapos plated. Tapos maganda yung bounce ng kanyang midsole. Ito naman, non-carbon plated or non-plated na shoes. Maganda yung bounce or maganda yung responsiveness ng kanyang midsole. Tapos yung timbang niya is 225 grams lang din. Now ito plated, pero yun nga mabigat siya. 260 grams. Ito yung pinakamabigat dito sa tatlo. Pero bakit ito yung pinili ko? Actually, days before, iniisip ko na kung alin ba dito sa tatlong to yung gagamitin ko. Tapos meron akong video na nakita. Isa siyang elite runner na nakikita ko sa TikTok. Sabi niya, kung meron ka mang sapatos na pipiliin or bibilhin, yung dapat pinaka-priority mo is comfort. Kasi kung comfort daw, yun talaga yung pipiliin mong sapatos. Almost, sabihin na natin, mga 80 to 90% of the time. Sabi niya, pagdating sa mga distance running, napaka-importante ng comfort. Kasi aanhin mo naman daw yung magaan nga yung sapatos mo pero masakit naman yung paa mo. Lalong-lalo na kung masyadong mahaba na yung takbuhan. Yun yung tumatak sa isip ko. Sabi ko, ito, maganda nga siya. Magaan siya, bouncy, tapos plated. Pero ang naging problema ko nito nung last PR ko sa 5K, nagka-blister ako. Although size 11 to, pero hindi talaga siya katulad ng size 11 ng mga sapatos na to. Although nagamit ko na siya ng 21K, pero meron din akong blister nun. Talagang hindi ko siya advisable sa medyo mahabang takbuhan na. Ito naman, magaan din siya. Yun nga, 225 grams. Tapos bouncy din yung midsole. Komportable din yung upper. Ang problema ko naman dito is kung medyo mahaba na yung takbuhan, tapos kung merong mga rough roads, since hindi siya ganun kataas yung stock height ng forefoot area niya, mararamdaman mo na yung ground. Now ito, kahit na sabihin natin mabigat, maganda yung kanyang responsiveness. Komportable din siya. Yung upper niya, komportable. Yung midsole niya, komportable. Tapos yung lockdown din niya maganda. Although hindi ko sinasabing hindi maganda yung lockdown dito kasi maganda din naman yung mga lockdown ng sapatos na to. Good thing na ito yung pinili ko kasi hindi sumakit yung mga paa ko. Yun nga, talagang maganda yung responsiveness ng kanyang midsole. Saka kung titingnan natin, napaka-agresibo ng sapatos na to. So yung naging resulta kanina, na-break ko yung 10K PR ko ng around 1 minute. So yung 48 minutes 50 seconds naging 47 minutes na lang 51 seconds. So gamit ito. Para sa akin, sa mga susunod na race ko, isa to sa magiging priority ko na gagamitin ang 361 Flame 480. Kahit nasabihin natin na hindi talaga ito yung line-up ng 361 na pang race. Actually pang training to. Pero para sa akin, good enough na rin siya pang race.